Hi, my name is Ralph Ongonyon, one of the core leaders of Amazing Hope Crossover Campus. After ko maunawaan, after ituro din ng aming Pastor Paul ang pagbibigay sa first fruit, at first, nakakalungkot kasi when I got to know the Lord when I was 15 years old, last year ko lang siya na-apply at natutunan. Doon ko na-realize na ang pagbibigay pala kay Lord is dapat the best, and giving the God what is the first, not leftovers. Sabi diyan sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, with your first fruits. Habang binabasa ko itong verse na ito, doon ko nagkaroon ako ng confidence and trust kay God na kailangan i-honor ko siya doon sa wealth na ipinagkatiwala niya sa akin. Ano naging resulta ng pagbibigay ko ng first fruit? Doon ko na-realize at binigay ni Lord yung pinagpipray ko na expansion sa aking accounting firm. To the point that last year, I was able to secure at least yung pinaka-space muna ng aking company. And then, nagpipray din ako kung paano ko i-expand, paano ko papagandahin yung office. But the Lord provides the client na kailangan namin for us to sustain yung operation. And together, dun sa aking isang accounting firm, na si Lord mismo nag-connect sa amin to get the clients na kung saan overflowing ang pagbibigay niya ng blessing para sa amin. Also, to provide the opportunity doon sa aking Grab drivers, na ang goal talaga ng pagbibigay ng business na ito is to able to secure them ng unit na magkaroon din sila ng panghanap buhay at maisama nila ang kanilang family here sa church ng Amazing Hope. At ang pinaka-goal din is for able them to attend the life retreat at pumasok sa process. At doon ko din na pagtanto nung habang nagbigay din ako, na-realize ko na ang preparation ng aming wedding ng aking fiancé is talagang si Lord yung nag-provide na may hinihit kaming target, but until today, si Lord is faithful to sustain, to maintain kung ano man yung pinagpipray namin na budget for our wedding preparation by this year. And at the same time, iba din kumilos si Lord sa aking buhay to the point yung aking family is naisasama ko na sa church, and I was able to secure and to acquire yung gusto kong car na kung saan pang-ministry, pang-business, at nakikita ko na ito yung magbibigay sa akin ng breakthrough para at least magamit ito for the Lord's ministry. And right now, I challenge you to give what is the best to God. At wag mong bibigay yung tira-tira sa Lord, kasi hindi niya deserve yung tira-tira nating pera, kasi ang God natin is the one who supplies all our needs. Sabi sa Philippians 4:19, my God shall supply all your need according to His riches glory in Christ Jesus. So muli, ako si Ralph Paulo Ongonyon, one of the core leaders of Amazing Hope Crossover Campus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days
Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. And I hope that you are all doing well. This is Pastor Paul Balagos of Amazing Hope Crossover Campus na nagsasabi sa inyo na napakabuti po ng ating Panginoon. Kagaya po ng lagi ko pong sinasabi, ano man po ang atin po mga pinagdadaanan, gaano man po ito katindi, gaano ka-challenging, gaano kahirap, gaano kabigat, kagaya ng lagi ko pong sinasabi, mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Today, yung napakaganda ng ating pag-uusapan because ngayong Sunday na ito ay fourth installment na po. Fourth and final installment po ng ating pong series for the month of January entitled Prosperous New Year. Now, can you type that in the chat? Prosperous New Year. No, napakaganda ng topic natin. We've been talking about prosperity, yung kasaganaan. And patuloy ko pong sinasabi sa inyo na ang prosperity sa Bible, hindi lang po yan tungkol sa wealth, hindi lamang po yan tungkol sa pera, hindi lamang po yan tungkol sa material blessing. Although God can give us, yung mga bagay na yon, but ultimately, it's all about our spiritual wealth. Siyempre, pinag-usapan din natin yung ating physical health na dapat nating bigyan ng tuon, lalong-lalo na ngayong January. Now, before I start, let me just share with you a little story. Merong isang bata na laging humihingi sa tatay. Laruan, pagkain, mga bagong gadget. Pero alam niyo, napansin itong tatay na to, parang bihira magpasalamat yung anak. Kaya minsan, alam mo yun, medyo masaya siya, pero masaya lang siya because of the gadget. Not because of their relationship as father and son. Kaya sabi ng tatay dun sa kanyang anak, kung lagi kang ganyan, alam mo anak, paglaki mo, hindi ka nagpapasalamat, nawawala, you are missing the joy of our relationship. Alam nyo, nung narinig ko itong kwento na ito, ganun din po tayo minsan sa ating Panginoon. We've been asking God this past few weeks ng kagalingan, pagpapala, breakthrough. But you know what? Sometimes nakakalimot po tayong magpasalamat at nakakalimot po tayong magpuri sa Kanya. At kapag ginagawa po natin ito ng madalas, nagiging ugali na natin to, nagiging habit na natin, alam mo yun, nawawala yung joy ng pagkakaroon ng relationship doon sa Creator of Heaven and Earth. Now, napakaganda po ng pag-uusapan natin. Ano nga ba ang nangyayari kapag masagana yung pagpupuri natin sa ating Panginoon? In English, prosperous praise. Kasi ang gusto ng ating Panginoon, hindi lang magbigay tayo sa Kanya ng, alam mo yun, o hindi lang nagbibigay ang ating Panginoon ng mga pinapanalangin natin, pero alam nyo, hindi lang po gano'n ang gusto ng ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay mag-respond po tayo ng masagana. Ibig sabihin nito yung todo-todong papuri. Not because of what we have, na material, but because of the generosity ng ating pong Panginoon sa langit. Now, I want to open our last message for this January, for the month of January, dito po sa Psalm 103 verses 1 through 2. Basahin ko sa New King James Version, and then later on, basahin natin sa NLT. Sabi ng verse 1, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Sabi po ng New Living Translation, Let all that I am praise the Lord. With all my heart, I will praise His holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng Kanyang banal at makapangyarihang salita. Now, ang Psalm 103, yan po ay awit ni David. Para po siyang self-reminder. Yan, kinompose po yan ni David. Kinakausap niya po ang kanyang sarili. Uy, pwede naman, basta pwede palang kausapin ng sarili. Oo, pwede mong kausapin ng iyong sarili basta as long as positive yung thoughts na pagkausap mo sa sarili mo. Sabi niya, kausap niya yung kanyang sarili at pinupuri niya ang Diyos, hindi lang sa bibig, kundi sa kanyang buong pagkatao. Mga kapatid, dito po sa context nito, hindi ito panalangin para humingi. Napakagandang sulat nito, napakagandang psalm nito kasi sulat ito ng pagpupuri na punong-puno po ng pasasalamat. Pinapaalala ni David, imagine niyo, pinapaalala ni David sa kanyang sarili na huwag mong kalimutan ang mga ginawa ng Diyos, yung kanyang kabutihan, yung kanyang kapatawaran,
yung kalakasan, yung biyaya, at ano ang pinaka-point na mga talatang shinare ko sa inyo para makaproceed na tayo na sa mga points na ito. Ang tunay na pagsamba ay nanggagaling sa puso na marunong umalala at magpasalamat sa lahat ng kabutihan ng Diyos. Kaya po, if you're going to study ng mas malalim yung salita pong bless, sa Hebrew word po niyan ay barak. Ang ibig sabihin po niyan, to kneel, lumuhod in adoration, to speak well of. Kaya po ang Psalm 103, ipinapaalala po ni David na ang masagana, prosperous na pagpupuri ay hindi po nakabase sa ating emotion. There are times na hindi po okay ang emotion natin. There are times na hindi po okay ang situation natin. Pinapaalala po ng Psalm 103 na ang pagpupuri po natin ay nakadepende po sa sa ginawa ng Diyos sa ating pong buhay. Hindi po ito suggestion. Ito po ay internal command. Kinakausap po ni David ang kanyang kaluluwa, ang kanyang soul. Sabi niya, forget not all His benefits. Kapag inaral niyo po yung salitang Hebrew ng English word na forget, shakak, na ang ibig sabihin po ay hindi po ito memory loss, kundi yung hindi pagbabaliwala. Yan. Hindi po pagpapabaya doon sa mga benefits na ginawa ng ating Panginoon. Now, samahan niyo po ako sa umaga, tanghali, hapon, depende anong oras po kayo nakaka-attend sa ating pong online pananambahan, sa ating pong topic entitled Prosperous Praise. Masaganang uri ng pagpupuri. Now, the million-dollar question na sasagutin po natin sa mga oras pong ito, bakit masagana dapat? Bakit todo-todo? Bakit prosperous ang ating pagpupuri dapat sa ating Panginoon? Meron pong 5 crucial reasons. I-type nyo nga po sa comment section 5. Come on. Meron pong 5 crucial reasons bakit dapat todo-todo ang pagpupuri natin sa ating Panginoon. Number 1, sabi po ng verse 3a, who forgives all your iniquities. Bakit dapat masagana ang pagpupuri natin sa ating Panginoon? Because God is our pardon. Oy, ang Diyos ang ating kapatawaran. Now, I want you to realize na si God, hindi lamang po yung Diyos na nagbibigay ng forgiveness. I want you to catch this. But our God is the source of forgiveness. Let me just repeat it. Yung Diyos po na sinasamba natin dito sa kalagitnaan po natin, yung Diyos po na ipinangangaral ko sa inyo, siya po yung Diyos na hindi lamang po nagbibigay ng kapatawaran. Catch this. Siya rin po yung source nito. Kaya po napakaganda nito. Ito pong salitang forgive. Galing po yun sa salitang Hebrew na salak. Nang ibig sabihin, to pardon, to spare, to release from guilt, to lift away or remove a burden. Magtanggal ng kabigatan. At yung pagtanggal po, yung pagbibigay po sa atin ng ating Panginoon ng kapatawaran, hindi po ito partial, hindi po ito temporary. God wipes the record of our sins completely clean. Yung phrase po na all your iniquities, ibig sabihin po niyan, tinatanggal, nililinis, nakakita na kayo ng kawali na sobrang dumi, na sobrang itim na ng puwet dahil sa pagluluto. Tapos sobrang dirty na ng hawakan. Imagine niyo, nilinis po ito. Now, God does not forgive some, God does not forgive yung ilan, kundi all. Kompleto yung sin ng past, present, and then future. Kung hihingi ka ng tawad sa Kanya. Kaya kapag ka ikaw, alam mo yun, nasubukan nyo na ba yung, nakakita na ba kayo ng isang tao na nakatali? Tapos, kung ano, tinalian yung dibdib, tinalian yung leg, tapos pinakakanta. Kaya hirap na hirap siya kasi nakatali siya. May struggle. But the moment kinalagan siya, mas nakakakanta siya ng maayos, nakakakilos at nakakagalaw siya ng maayos. Ganun po ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Ang tunay na kasaganaan, pakinggan niyo pong maigi, yung pagpupuri natin sa ating Panginoon sa umaga, tanghali, depende anong oras ka nakakapanood nito, no? Ay nagsisimula po sa kaluluwa, hindi po sa pitaka. Ulitin ko, ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula sa ating pong kaluluwa, hindi po sa pitaka. Kasi kapag wala pong kapatawaran, kahit anong pagsisisigaw natin, pagsasasayaw natin, baliwala yon. Pero kapag alam mong ikaw ay napatawad ng ating Panginoon, nagiging prosperous, nagiging sagana po yung ating
pagpupuri sa ating Panginoon. Naalala ko yung sinabi ni Charles Spurgeon, when God forgives, He forgives like a God. Ganda ng wordplay niya dun, ano? Kapag ka nagpatawad daw ang Diyos, nagpapatawad siyang parang Diyos. Now, hindi sinabi ni Charles Spurgeon na hindi Diyos. Ang sinasabi lang, masagana. Grabe magpatawad ang Diyos natin. Masagana magpatawad si Lord. Kaya, mga kapatid, bakit dapat nating purihan ng ating Panginoon? Sapagkat pinatawad ka niya sa kanyang mga kasalanan. I don't know kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon. I don't know kung ano yung multo na humahabol sa'yo hanggang ngayon. Perhaps yung mga past sins mo, yung mga nagawa mo na parang feeling mo, hindi ka pa rin napapatawad ng ating Panginoon. Kapatid, ang forgiveness, yung feeling of being forgiven, is not about our emotions, it's not about feelings, but it's about our commitment and it's about God's Word. Kung saan pinatawad ka na ng ating Panginoon. Kaya napakasarap magpuri sa Panginoon. Bakit? Kasi pinatawad ka na ng ating Panginoon. Pangalawa, sabi po ng verse 3b, who heals your diseases. Una, bakit masagana dapat ang ating pagpupuri? Ano yung una? Unang reason, because God is our pardon. Pangalawa, because God is our physician. Sa mga keyboard warriors dyan, pwede niyo po bang i-type sa comment section, physician. Now, ito pong word na healeth, ito pong word na, alam mo yun, yung, ano po yung sabi, yung heal sa English word, yung pinagaling, galing po yan sa Hebrew word na Rapha. Kaya di ba may mga clinic ngayon, ang kanilang clinic is Rapha, nagpapagaling, meaning to mend, to cure, and to make whole. Uy, gawing buo ulit. Meaning to restore to wholeness. Pakinggan nyo maigi ito. I want you to listen to this very carefully. Yung healing na binabanggit dito ng certain, itong specific passage na ito, it is not just about physical healing. Marami po kasi sa ating mga kapatid ngayon, and even yung mga hindi pa po nating kapatid sa pananampalataya, ang iniisip lang nila, lalapit ako kay Lord for physical healing. There's nothing wrong with that. God can heal you physically, God can give you healing physically, but I want you to understand na yung healing na pinoprovide ng ating Panginoon is beyond physical healing. Ito pong psalmist na si David refers to spiritual sickness. Ano yung mga spiritual sickness na yan? Yung fear, anxiety, bitterness, yung lust of the eye, lust of the flesh, yung vanity of life, and even yung mga doubt po natin. So, ano yung sinasabi ng salita ng Diyos? Na yung sin is the sickness. Pero ito yung good part. Here's the good news. Christ is the cure. Kaya po, kung ikaw ay dumadaan ka sa matinding fear, dumadaan ka sa matinding anxiety, perhaps ngayon nakikinig ka sa akin pero you are full of bitterness, naligaw ka sa live na ito because someone tag you. But I want you to realize na hindi aksidenteng napapakinggan mo to. Gusto ng Panginoon na pagalingin ka, not just physically, but spiritually. Yung iba siguro sa atin, ang kanyang nagagawang kasalanan ngayon ay lust, pride, doubt, lalong-lalo na yung mga kapatid po natin na napalayo sa ating Panginoon. Alam nyo, naalala ko tuloy yung kwento no, ng isang soldier na nasugatan. At itong soldier na ito, matapang, kaya lang sugatan siya. Inalis siya doon sa battlefield, pero hindi siya inalis doon para mag-retire. Gusto ko lumaban pa rin. Nilagay siya sa recovery, sa hospital, not to retire him, but to recover and to return. Ganon din po pagdating sa ating mga Christian, sa ating pong mga mananampalataya. Ang ating pong Panginoon, iba siguro sa atin sugatan, or iba sa atin nadapa, iba sa atin may mga matinding pinagdadaanan, causing you to have a fear and full of anxiety and bitterness. Yung iba siguro sa atin, influence ng lust and pride and doubt. I want you to understand that like a soldier na sugatan ngayon, ang gusto ni Lord, huwag kang mag-retire. Gusto ni Lord makarecover ka at makabalik ka muli sa presensya niya. Makabalik ka muli sa pagsaserve sa Kanya. Makabalik kang muli sa pagsamba sa Kanya, yung totoong pagsamba. You see, I want you to understand that God does not heal us to shelve us. Yung ilagay lang sa cabinet na naka-display ka lang na wala kang silbi. No. Hindi ganun ng ating Panginoon. Si Lord pinagaling ka to use us. Kaya yung iba sa atin,
God is continually restoring them. Yung iba siguro sa atin, nakikinig ka ngayon na nagde-desire ka, sana someday makabalik ulit ako sa church. Sana someday I pray na makabalik ulit ako sa pagsaserve sa ating Panginoon. Alam niyo po, come to Jesus right now. Kaya po nandito po kayo ngayon sa ating online church. Meron po tayong physical church din. Meron din tayong online church kung saan nakakapakinig ka ng mabuting balita ng ating Panginoon. Alam niyo po ang simbahan, ito po ay, alam mo yun, hindi po ito para sa mga perpektong tao. Ang simbahan po ng Panginoon, ito po ay sa mga taong sugatan na kailangan ng kagalingan, ng suporta, parang hospital. Ang hospital, hindi naman yan pleasant eh. Parang nakakatakot. Yung iba siguro sa atin, di ba, pag na-hospital tayo, parang ayaw na ayaw mo yung ambience ng hospital. Pero ang hospital, siya po yung place of healing. Come on, type that in the chat. Place of healing. Lugar po ng kagalingan. Ganon din po ang presensya ng ating Panginoon. Ganon din po si God. Minsan hindi komportable yung... Sino dito nasubukan mo parang hindi komportable yung treatment sa'yo ng Diyos? Pero siguradong curative. I want you to understand na may mga pagkakataon sa buhay natin na parang hindi ako komportable sa pagtrato sa akin ni Lord. Kasi may mga matitindi tayong pinagdadaanan. Bigyan ko example, no, si Joseph sa Egypt, mababasa niyo yung account na yan, sa Genesis chapter 37 hanggang 50. Inasahan ni Jacob na magiging madali yung buhay niya dahil sino dito paborito ng magulang? Alam niyo ba si Jacob? Kung babasahin niyo yung kanyang story sa Genesis 37 hanggang 50, ano po yan? Favorite ng kanyang tatay. Pero kinainisan siya ng kanyang mga kapatid. Alam niyo, balak ng patayin eh. Pero ang ginawa, binenta, tapos naalipin po siya, nakulong po siya. Kaya kung titignan mo yung story ni Joseph, grabe, parang ang sama naman ng ginawa sa kanya, ba't inalaw ni Lord yon? Diba sa mga critics ng Bible, kala ko ba may plano ang Diyos dyan, ba't niya inalaw yon? Ngunit pakinggan nyo maigi, kung titignan mo yung view ng ating Panginoon, yung treatment sa kanya ng Diyos, yung inaalaw ni Lord na treatment sa kanya ng tao, ni Pharaoh, ng kanya mga kapatid, inihahanda pala si Joseph bilang tagapamahala ng buong Egypt at ililigtas niya yung kanyang pamilya sa taggutom. I don't know kung ano yung personal na pinagdadaanan mo, pero sometimes inaalaw ito ni Lord para lalo kang umayos, para lalo kang gumaling. Yung iba naman dito sa atin, merong sakit physically talaga, may mga tao na nananalangin ng kagalingan at kung minsan naiinip tayo, gusto natin yung mabilis na proseso. And sometimes, I want you to understand na ginagamit ni Lord yung mga karamdaman natin. Minsan matagal pang ang proseso eh. Minsan padadaanin pa nila sa operation, padadaanin ni Lord sa therapy, padadaanin ni Lord sa, alam mo yung change of lifestyle. Alam mo, ang layunin ni Lord, hindi lamang gumaling ka physically. Alam niyo kung ano? Tanungin niyo nga sa comment section, ano? Ang layunin ni Lord, hindi lamang pagalingin ka, kundi matuto ka sa iyong mga pagkakamali, patibay ng iyong pananampalataya, at pahalagahan mo yung buhay na ipinahiram sa iyo ng ating Panginoon. Kaya importante, maunawaan po natin na si Lord po ang ating physician. Bakit dapat todo yung pag-worship ko kay Lord? Bakit dapat todo yung pagbibigay ko kay Lord ng time, talent, and treasure? Bakit dapat todo? Bakit dapat prosperous yung praise? Masagana. Hindi ka tinipid ni Lord. Wag mo rin siyang titipirin. God is our pardon. Pangalawa, God is our physician. Pangatlo, verse 4a. Who redeems your life from destruction. Bakit masagana o todo dapat yung ating pagpupuri? Bakit dapat prosperous? Unang reason, because God is our pardon. Second reason, because God is our physician. Pangatlo, because God is our protection. Come on, I want you to type that in the chat. Protection. Yung salita pong redeem, na ginamit po dito sa English word, galing po yan sa salitang Hebrew na gaal. Na ang ibig sabihin po ay to ransom, to rescue, as an act of kinsman redeemer. Kung familiar po kayo sa story ni Ruth, no? Ni Naomi, ni Ruth, at saka yung nag-redeem sa kanya si Boaz, yung kinsman redeemer, yung walang-wala talaga itong si Ruth at may nag-save sa kanya, may nagpakasal sa kanya. At yung si Boaz na yon,
Siya po yung picture ni Christ sa church, sa mga followers ni Christ, na walang-wala tayo napapunta tayo ng impyerno, mapapahamak tayo without a Savior. Akala natin yung mga good works natin, yun yung magdadala sa atin sa langit, without even knowing that our good works is just a piece of rag in front of God. Sabi ng Isaiah chapter 66 verse 6, lahat ng matutuwid nating gawa, maruming basahan lang sa harapan ng Diyos. Why? Because God's qualification for heaven is perfection, not good works. So, ibig sabihin, kahit gaano ka kabuti, kaya lang di ka perfect, hindi ka rin papapasokin sa langit. This is the reason why Jesus came. Kaya po naparito si Jesus Christ sa lupa para tubusin ang ating mga kasalanan at para magkaroon ng daan papunta sa Ama. Why? Because Jesus lived a perfect, sinless life. That's according to the book of Hebrews. Kaya importanteng matutunan natin, ba't dapat tayo nagpupuri sa Panginoon? Kasi si Lord ang ating proteksyon. Sabi dito yung distraction, yung salitang distraction dyan, shakat sa Hebrew. Ibig sabihin yan, pit. Yung alam mo yung bangin, ruin, hopelessness. Marami sa ating ganyan ng situation. Death, physical death, catch this, and eternal death. Kaya matindi ito. Kaya bakit dapat tayo nagpupuri sa ating Panginoon? Hindi natin tinitipid yung ating time, talent, and treasure para sa Panginoon. Kasi imagine nyo, just try to picture this, no? May isang lifeguard. Ang mga lifeguard, hindi yan yung may nalulunod. Nakakita na ba kayo ng ganong lifeguard, may nalulunod? Tapos sinabi, ganito, sige, hingang malalim, inhale, exhale, relax. May ganun ba? Naalala ko nung tawag dito, nung water baptism natin. Ikikwento ko lang sa inyo, nung water baptism natin, naalala ko, may mga bata tayong kasama. Imagine niyo yung ating one of our leaders sa church, si Rans. Matindi yun, grabe. Alam ko, 2 o 3 yung niligtas niya mga bata. Hindi naman niya sinabi sa mga bata, relax, okay, sige, wait lang ibababa ko muna yung mga gamit ko. Sa totoo lang, nabasa pa nga yung mga wallet niya yung mga gamit niya, yung wallet niya, yung pera niya, yung barya niya, nung tumalon, hindi siya nag-instruct na, ganito, relax lang, hindi. Alam mo ginawa niya? Hindi niya in-advisean yung nalulunod na bata. He rescues them. I want you to listen to this. Ganun ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Hindi niya tayo in-advisean, kasi kayo, mga makasalanan kayo, hindi. He sent His Son, Jesus, to save us. Kaya ang salvation po natin, we all it owe to God. Binigyan niya tayo ng proteksyon. Kaya ang masaganang response dapat natin, isa sa mga response natin, kasi nirescue tayo ng ating Panginoon. And maybe some of you right now, for 16 years now, few months from now, I'll be celebrating my 17th year in full-time ministry. I'm about to celebrate my 17 years as a Christian. 17 years, I encountered the love of Christ. After ko makagraduate, sabi ko sa nanay ko, tinatawag ako ni Lord mag-full-time. Magsaserve ako kay Lord. So, pinatapos niya ako ng pag-aaral. Tapos, all of a sudden, sasabihin ko sa kanya, I go full-time. Mag-mission ako, magpipreach ako, magsaserve ako sa church. Sinong magulang? Siyempre, hindi lahat ng magulang pare-pares ng response. Pero alam niyo, ba't ko na-realize yun? Kasi grabe yung appreciation ko sa ginawa ni Jesus sa akin. Now, hindi ko naman ina-advise na lahat mag-full-time. Ang point lang is this, ganun ako nag-respond nung yung puso ko sa ginawang protection sa akin ni Lord. Ipinagsisigawan ko sa buong mundo. As a matter of fact, if you're going to look at my socials, lahat, blew up, black up, lahat yun para sa Panginoon. Why? Kasi God is my protection. God is my rescuer. At kung sinave ka ni Lord, kung alam mong follower ka ni Christ, magulo buhay mo dati, alipin ka ng alak, alipin ka ng marijuana, alipin ka ng kasamaan, alipin ka ng karangyaan, alipin ka ng sugal. Ngayon ang panahon, at ngayon sinuko mo na yung buhay mo kay Lord, ngayon ang panahon para sabihin sa mundo that God rescued me from destruction. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede bang paulanin natin yung ng heart? Mag-ingay-ingay kayo dyan sa comment section because God is good. Second to the last point. Sabi po ng verse 4b, who crowns you? Ito na. Hindi ka lang pinatawad, hindi ka lang pinagaling, prenoteksyonan ka pa. Ano pa? Sabi po, who crowns you with loving kindness and tender mercies.
Bakit dapat masagana yung ating pagpupuri? Bakit dapat todo-todo bakit prosperous dapat yung praise natin kay Lord? Because God is our promotion. Can you type that in the chat? Promotion. Having rescued us, rescue tayo ng ating Panginoon. God now restores our dignity. Di ba sabi ko nga kanina, lahat tayo, meron tayong past na masama. Meron tayong past na, alam mo yun, na napalayo tayo kay Lord. Yung crown po dyan, imagine niyo crowns na word sa salita pong Hebrew, ang ibig sabihin po niyan, atar, na ang meaning, hindi po yan yung bansa ano po, katar po yun. Ito po, iba to, atar. Meaning to encircle with honor, favor, and abundance. Kapag sinabing He, meaning si God, si Yahweh, He crowns you, imagine mo, hindi lang ito picture ng royalty, kundi paglalagay po ito ng honor, ng dignity, ng favor and covering sa buhay mo. Maniwala kayo, iba kapag ka nakakapaloob ka sa kalooban ng ating Panginoon. Tingnan niyo, ginamit ni God, no, na corona. Una, yung Hesed, yung loving kindness, steadfast covenant love. Ang Hesed, pakinggan niyo, ang ganda nito. Itong Hesed na to ay isa sa pinakamalalim na salita sa Hebrew na mahirap i-translate sa English. Lalong-lalo na itong specific verse na ito. Why? Kasi combination po ito ng faithful love, covenant, loyalty, loving kindness, mercy, unwavering commitment. In short, ang pag-ibig ni Lord ay pag-ibig na hindi sumusuko. Kaya kung ikaw sumuko ka na sa Diyos, kasi matatangkap pa ba ako ng Diyos? Pastor, kaya pa ba ang makabalik kay Lord? Gusto ko sabihin sa'yo, hindi ka sinukuan ng Diyos. As a matter of fact, kaya mo napapakinggan ang mensaheng ito. Because He is still waiting for you to come back to His presence. Ito yung pag-ibig na, alam mo yun, kahit hindi ka lovable, mamahalin ka niya. Why? Kasi God is love Himself. Yung isa pa, ang ganda, yung mercy, sa ibang version, compassion. Yung rakham sa Hebrew, deep compassion. Ako, I love this word. Womb-like tenderness. Nakakita na kayo ng mga babae, mga buntis, sinapupunan. Yan ang ibig sabihin yan. Ito yung tenderness ng isang, just like the picture, yung tenderness ng isang nanay sa kanyang sanggol, sa kanyang tiyan, di ba, caring? Pati yung pagtulog, pati yung pagkain, pati yung iniinom. Ibig sabihin, hindi pinapabayaan ng nanay yung kanyang anak. Kaya ginamit ng writer yung word na ganun para ipakita sa mga nakakapakinig at makakabasa nito na ganun magmahal ang Diyos. Yung ingat na ingat. Mga kapatid, kung ikaw ay napalayo sa ating Panginoon, gusto ko sabihin sa'yo, iniingatan ka pa rin ng Diyos. Gusto ni Lord na makabalik ka sa kanyang presensya, sa pagsaserve mo kay Lord, sa relationship, sa fellowship ninyong dalawa. Imagine niyo, di ba, yung the prodigal son, nung bumalik. Hindi naman kung anong sinabi, hindi naman siya sinumbatan ng tatay, niyakap niya. At in-honor pa niya, bring the best robe, at isuot na to sa kanya. Prosperous praise knows this. God does not leave His people in shame. He elevates them. Kaya di ba sabi ng Bible, ang ibinababa ng tao ay inaangat ng Diyos. At ang mga taong inaangat ang kanilang sarili, ibinababa ng Diyos. Kaya keep on humbling yourself before our living God. Lastly, bakit dapat prosperous ang ating pagpupuri sa ating Panginoon? Sabi ng verse 5, who satisfies your mouth with good things. Yung ganda. So that your mouth is renewed like the eagles. Para daw so that your youth is renewed like the eagles. Who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. Bakit masagana dapat ang pagpupuri natin? Unang reason, because of pardon. God is our pardon. God is our forgiveness. God is our physician. God is our protection. God is our promotion. Lastly, because God is our provision. Can you type that in the chat? Provision. Finally, brothers and sisters, prosperous praise is not only spiritual and covenantal.
it's also satisfying. Ang sarap sa feeling. Ang saya-saya. Sabi niya dyan, satisfies. Yung satisfies po dyan, galing po sa salitang Greek na saba. Hindi po yan yung nasa Malaysia. Hindi rin po rin yung saging sa Bayud. Yung saba meaning to fill, to make content, to enrich, to feel overflowing. Subukan niyo na ba yung parang, woo! Ang saya-saya mo. Yun yung satisfaction. Eh may problema, ba't ang saya-saya mo pa rin? Ito, mas mauunawaan nyo. Therefore, ang ating Panginoon, pakinggan maigi, si God hindi bara-bara magbigay. He satisfies, not just supplies, not just merely supplies. Hindi lang siya basta nagbibigay. Sinisigurado ni Lord na ang ibibigay niya sa'yo, pangangailangan mo. At sinisigurado ni Lord na ang ibibigay niya sa'yo, ikakasiya mo. This emphasizes God's sufficiency, yung kasapatan ng Diyos. Pinapakita lang, pakinggan maigi, it implies that God is what we need. Kapatid, gusto ko sabihin sa'yo, Pastor, kaya ba akong bigyan ni Lord ng promotion sa trabaho? Yes. Lord, Pastor, kaya ba akong bigyan ni Lord ng maraming clients? Yes. Pastor, kaya ba akong bigyan ni Lord ng maayos na kalusugan? Yes. Pagkain, kaya? Yes. Kaya kanyang bigyan din ng physical healing. But I want you to catch this. Hindi yun yung ultimate goal kung bakit tayo nagpupuri sa Panginoon. Alam niyo kung ano yun? I want you to realize that God is our satisfaction. Kasi kapag na-kay Lord ka, bonus na lang yung mga nakikita mong gadget, bonus na lang yung mga nakikita mong physical, financial blessing. Why? Because if you're a Christian, and if you are really, kung converted talaga ang puso mo, malalaman mo, God is my ultimate satisfaction. God is my provision. Yeah, sabi ng Bible, so that your youth is renewed like the eagles. Diba, ang mga eagle, kala nyo, ang mga nasa 30 to 40 years lang, pero kaya nilang umextend pa ng 75 to 80 years. Nagre-renew yung kanilang lakas. Kapatid, gusto ko sabihin sa'yo that God is the very substance, catch this, and source that sustains us. Nakita nyo yung mga tao na nakita nyo sa ICU? Oh, ano na lang to? Alam mo, pag binunot yan, kapatid, yung oxygen na yan, wala na. Yan na lang yung nagsusupply. Yun na lang yung nagsusustain. Yun na lang yung nagbibigay sa kanya ng buhay. Pag tinanggal na yan, wala na. Tapos na ang kanyang buhay. Ganun ang ating Panginoon. God is the one who sustains your ministry. God is the one who sustains your studies. God is the one who sustains your business. God is the one who sustains your career. God is the one who sustains your marriage, your relationship. And ultimately, God is the one who sustains your life. The reason why you are still breathing right now, it's because of God. Kaya di ba dapat papurihan natin ang ating Panginoon ng walang halong pagkukunwari at hindi tayo nahihiya. Why? Because the God we worship is the God who sustains our life. Mga kapatid, as I end, prosperity is not having all you want. Hindi ito patungkol sa makuha mo lahat ng gusto mo. Prosperity is wanting the one you already have. And He is Jesus. In conclusion, bakit dapat masagana dapat yung ating pagpupuri kay Lord? Bakit ganun ka-intense yung delivery ni Pastor ngayon? Kasi napakagandang purihin ng Panginoon. Nakaka-excite siyang mahalin. Because God is our pardon. Sino ba naman hindi matutuwa? Papunta ka na ng impyerno and then you realize, Jesus Christ died for you. Change your life. Change your perspective. Sino ba naman hindi magpupuri kay Lord kung nakita mo siya yung ating dakilang manggagamot? Kaya niyang pagalingin ang worries mo. Kaya niyang pagalingin ang doubt mo. Kaya niyang pagalingin yung lustful problem mo. Sino ba naman hindi magpupuri kay Lord kung na-realize mo siya ang promotion mo, siya ang protection mo, and ultimately, God is my provision. Because when I have Jesus in my life, I am champion. Panalong-panalo na ako. Mga kapatid, as I end, sabi ng isang writer, a hymn writer once said, I asked God for riches, and He gave me poverty to make me wise. Humihingi ako kay Lord ng kayamanan, binigyan niya ako ng kahirapan para maging wise ako. I asked for power, and He made me weak to make me cling.
Humihingi ako ng kapangyarihan, ginawa pa niya ako mahina para sa kanya ka dumipende. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. My grace is sufficient for you because my power is made perfect in your weakness. And I ask for all the things. Sabi niya, humingi ako ng lahat ng bagay. And He gave me Christ. And in Him, I found all. Christ is my everything. When I have Christ in my life, panalong-panalo na ako. Let us close our eyes and bow our heads. Heavenly Father, we thank you for this moment. Salamat, Panginoon, dahil pinarealize niyo po sa amin, ba't kinakailangan prosperous? Ba't kailangan todo yung pagpupuri? Because pinatawad niyo po kami sa aming pong kalagayan. Na kami po lahat ay mapupunta sa impyerno, sa kapahamakan. But still, you've shown your love for us. Yes, you are a holy God, you are a just God, but you are also a loving God. Sa pamamagitan, Lord, ng kamatayan ni Jesus, pinatawad niyo po kami. And if you come here for the first time, and if you want to have a meaningful relationship with God through Jesus, surrender your life to Christ right now. Sabihin mo lang, Lord, I repent of my sins. Starting today, I put my faith in you. Nananampalataya po ako sa ginawa ninyo sa krus, hindi sa ginawa ko para sa aking kaligtasan. I realized that my good works is not enough for me to go to heaven. I need to put my faith in the finished work of Christ. Lord, maraming salamat po. At kung ikaw naman ngayon ay matagal ng Christian at gusto mo manumbalik sa Panginoon, Lord, I pray for restoration. I pray for that you restore that person behind the screen right now, behind the camera, behind this gadget na ginagamit niya. Touch that person. Maybe marami ka mga pinagdaanan, nagdududa ka, nagdadalawang isip ka. The mere fact na naririnig mo ito ngayon, gusto ng Panginoon na ma-restore ka. Lord, I also pray for the people right now, for that person who needs provision. Lord, we pray for promotion. We pray for provision sa finances nila. Panginoon, healing, restoration sa family. Panginoon, kayo po ang bahala sa mga taong tunay na nananampalataya at sa inyo lamang po umasa. Panginoon, maraming salamat po. Sa inyo po ang papuri, parangal, pagsamba at kaluwalhatian. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos at tumanggap kay Jesus ngayong araw na ito, ngayong gabi na ito, ay magta-type sa comment section ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus. Salamat po sa inyo pong pagsama sa buong buwan po ng January. Be excited, you know why? Because next week, mag-uumpisa na naman po tayo ng ating brand new series for the month of February. Maraming salamat po, and I hope to see you all someday, hindi lamang sa online, kundi sa on-site. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.